Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We continue reading the diary of Saint Faustina Kowalska, and we are on diary 2018. This is the 5th day of the Novena to the Divine Mercy. Today, Jesus said, "Bring to me the souls of heretics and schematics, and immerse them in the ocean of my mercy." During my bitter passion, they tore at my body and heart. That is my church. As they return to unity with the church, my wounds heal, and in this way they alleviate my passion. Most merciful Jesus, goodness itself, you do not refuse light to those who seek it of you. Receive into the abode of your most compassionate heart the souls of heretics and schematics. Draw them by your light into the unity of the Church, and do not let them escape from the abode of your most compassionate heart, but bring it about that they too come to adore the generosity of your mercy. Even for those who have torn the garment of your unity, a fount of mercy flows from your heart. The omnipotence of your mercy, O God, can lead these souls also out of error. Eternal Father, turn your merciful gaze upon the souls of heretics and schematics, who have squandered your blessings and misused your graces by obstinately persisting in their errors. Do not look upon their errors, but upon the love of your own Son and upon his bitter passion, which he underwent for their sake, since they too are enclosed in the most compassionate heart of Jesus. Bring it about that they also may glorify your great mercy for endless ages. Amen. Sa araw na ito, dalhin mo sa akin ang mga naglayo ng kanilang sarili sa aking simbahan, at ilubog sila sa karagatan ng aking awa. Noong ako'y nasa matinding paghihirap, hinati nila ang aking katawan at puso na walang iba kundi ang simbahan. Sa kanilang pagbabalik sa pakikiisa sa simbahan, gumagaling ang aking mga sugat, at sa gayo'y pinagagaan nila ang aking paghihirap. Lubhang maawaing Jesus, ikaw ang kabutihan. Hindi mo itinatanggi ang liwanag sa mga naghahanap nito sa iyo. Tanggapin sa tinatahanan ng iyong mahabaging puso ang mga naglayo ng kanilang sarili sa iyong simbahan. Akitin sila sa pamamagitan ng iyong liwanag tungo sa pagkakaisa ng simbahan. At huwag silang hayaang mawalay mula sa tinatahanan ng iyong lubhang mahabaging puso. Ngunit pangyarihin mo na sila ay makapagbigay puri sa kagandahang loob ng iyong awa. Kahit ang mga pumunit sa damit ng iyong pagkakaisa, ang bukal ng awa ay dumadaloy pa rin mula sa iyong puso. Ang lubhang kapangyarihan ng iyong awa, O Diyos, ay makapag-aakay din sa mga kaluluwang ito tungo sa pagwawasto. Amang walang hanggan, ibaling mo ang iyong maawaing pagtingin sa mga naglayo ng kanilang sarili sa simbahang itinatag ng iyong anak. Sila na nag-aksaya ng iyong mga biyaya at ginamit sa diwasto ang iyong mga pagpapala dahil sa katigasan ng ulo at manatili sa kanilang mga pagkakamali. Huwag mo pong tingnan ang kanilang mga kamalian kundi ang pag-ibig ng iyong anak at ang kanyang matinding paghihirap na kanyang tiniis alang-alang sa kanila. Dahil sila rin ay nakapaloob sa kanyang lubhang mahabaging puso. Ipagkaloob na sila rin ay kumilala sa kagandahang loob ng iyong awa sa habang panahon at magpakailanman. Amen.
Okay, ano ba yung sinasabing mga heretics at schematics 'no? Una, noong yung tinatawag na Dark Ages, madilim bahagi sa ating kasaysayan, ating simbahan ay tumuligsa sa mga tinatawag na mga erehe. Pero nung panahon na yun, iba yung erehe nung araw, yung madilim na bahagi ng kasaysayan ng simbahan na bagamat hindi ang simbahan ang direktang kumitil sa buhay ng maraming mga taong ito 'no, estado naman, ang gobyerno naman nag-utos niyan. Kaya lang siyempre may bahagi doon, may kasalanan doon ng ating simbahan. Dahil, ah, nag-ano yun, eh, 'no, nagdulot ng kapahamakan sa mga kaluluwang ito at pinagbabayaran pa rin natin yun ano. Marami yun, maraming mga namatay dahil doon sa Inquisition. Yung ngayong mga erehe ay iba 'no, itong mga erehe na 'to ay, ah, ito yung tunay, yung ngayon. Sa tingin ko lang na po kasi nung araw naman masyadong, kahit pa naging, marubdob yung galit ng mga yung na nag-exist nung mga panahon ng yun, eh, hindi nagwa-warrant ng kamatayan 'no. Kasi sino ba ang puwedeng ah, maghusga sa mga taong ito kundi ang Panginoon lamang. Anyway, that was past at, kinilala naman ng simbahan na yun, yung pagkakamali na yun. Yung ngayon hindi na gano'n ang nangyayari 'no. Pinakaanong nagaganap, pinakamatinding nagaganap ngayon siyempre yung tinatawag na excommunicated, na-e-excommunicate sila. Ibig sabihin, inaalisan na sila ng, ah, lahat ng rights, privileges bilang isang Katoliko. So, halimbawa, halimbawa yung matinding pag-ano 'no, pagtuligsa sa simbahan, eh, tapos hindi yung ngayon outside na sila 'no, nasa labas na sila. Yung tiniligsa tapos, kinutya, yoon mga erehe yun. Yung schematics naman nasa loob pa rin yan ng simbahan, pero humihiwalay. Pero mga halimbawa naman nito ay yung mga I don't want to mention names, but merong mga obispo, cardinals na gano'n ang naging tunguhin, humiwalay 'no at, ito yung mga halimbawa ay galit na galit sa Papa at hindi kinikilala ang Papa. Pero nananatili sila sa nagse-celebrate ng ceremonies na gano'n, pero hindi sila sumusunod na sa Papa. So, nakahiwalay sila, divisive 'no. Hindi parang ano 'no, parang yung mga Protestant nung araw 'no, humiwalay 'yan, schematics 'yun. At nakapagdulot ito sa Panginoon ng yun nga, ang sabi dito ay tore my body and heart, pumunit sa kanyang katawan at puso. Sa Divine Mercy Devotion, for instance, those who have already turned their backs against the church, di ano yan, tinutuligsa maging ang ating debosyon sa banal na awa. For example, hindi nila kinikilala si Faustina bilang banal, no, as a saint. When she was declared a saint, dahil ito'y dineklara ng kasalukuyang papa ng mga panahon yun, hindi nila yung kinikilala. Kasi nga, hindi nila sinusunod ang kung ano man ang sinasabi o in-order ng ating Santo Papa. Kaya schematics ang tawag sa kanila. But, yan nga, no? Ginaganap pa rin sila.
ginagawa pa rin nila ang mga Catholic rites, ganun. And they have a following also. May mga pari din, no? In fact, in one of our parishes dito sa diocese, there was this priest who said that, yun nga, si Faustina, ba't ba yan, di naman yan officially ganyan, na isang banal. So, tinutuligsa nila si Faustina. They do not like Faustina and they do not recognize the contribution of Faustina. Pag tinignan mo pa nga sa internet, no, sabihin nila, ang yabang niyang si Faustina, biruin mo kasi talaga namang very bold and daring yung mga declarations ni Faustina. At pag tiningnan mo nga, parang yung lack humility, no? Pero, ang problema, hindi nila pine-present yung buong entry ng diary, only a certain portion. Kumbaga, nawawala ng konteksto yung sinasabi ni Faustina sa kanyang diary. At dahil nga dito, no, siguro ito rin yung dahilan kung bakit inilagay ni Jesus yung isang nobena, yung 5th day, no, para sa intensyon ng mga kaluluwang ito. So kung tayo natin sila, nakikilala natin sila, no, at nagagalit tayo, ang ating Panginoon hindi nagagalit sa kanila. Ang sabi pa nga dito ay kasama sila sa sinag ng banal na awa, yung nalulukuban ng sinag. They are enclosed in the most compassionate heart of Jesus. Hindi inaalis ang Panginoon. Kung kaya tayo, limbawa din yung nangyari ng Inquisition, no, ang mga taong iyon ay nasa enclosed, no? Nakapaloob sa compassionate heart of Jesus. Kung ang Panginoon naawa sa kanila, bakit hindi tayo maawa? So, who are we to judge them? Kaya, ang Panginoon, gusto niya yung sugat na nilikha ng mga taong ito, ng mga kalulong ito, ay gumaling. Sapagkat kung hindi ito gagaling, mananatili tayong watak-watak, hiwa-hiwalay, divided. Sa bagay, alam nyo, iyang pagkakawatak-watak o pagkakahiwa-hiwalay ay normal sa isang organisasyon. I have been through a lot of disintegration, factions, no, dahil sa mga ideological differences. Kasi habang lumalaon, nagkakaiba-iba na ng mga pananaw sa mga bagay. Ganon din sa simbahan. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng iba't ibang mga pagtingin sa mga bagay. Halimbawa, yung mga Iglesia Filipina Independente, yung mga tinatawag na aglipay, no? Ito po ay dulot ng hindi yung mga paring mga Pilipino noon ay kumbaga ang tingin second class. Hindi binibigyan ng hindi pantay ang pagtingin sa paring Pilipino at sa paring Espanyol. Kasi nga Pilipino, Indio, no? Second class citizens ang tingin. Baka hindi pa second class, no? Mas mababa pa doon kung may mas mababa pang maituturing. So, yun yung naging dahilan ng kanilang pag-aaklas, ng paghiwalay. So, pag tinignan mo, may mga valid points naman. Kaya lang kasi nga, dahil sa pride, ay naganap ang hiwalayan. So, for those who are really getting out or nag-create ng division, sa pagkatingin nila ay hindi tama ang nagaganap. However valid their reasons are, we should not, or kung ikaw, no, may mga tingin ka sa simbahan, hindi tama, tingin mo, nagaganap. At palagay ko, ikaw kapatid, lahat tayo, no, may mga nakikita tayong hindi mabuting nagaganap sa simbahan. At hindi mo naman pwedeng tulugsain, no? Kasi halimbawa,
Eto naniniwala ako 'no, huwag mong sirain ang isang pare gaano man kalaki ang kasalanan nito. Hayaan mong ang Panginoon ang gumawa ng kung ano mang nararapat because it is between Jesus and his representative yung pare. Sila na bahalang mag-usap, 'wag na tayong mangialam. No, so if you have anything against the priest, in your parish priest for instance, ipagpasa Diyos niyo yan, ipagpasa kamay niyo sa Diyos. Huwag niyong i-broadcast sa Facebook, i-shout out, i-tag yung pari na yun. Katulad ng 'di ba ngayon sa panahon ng social media nagaganap ang nangyayari, po-post mo na lang itong pari na 'to ganyan-ganyan 'no. So, actually kapatid, malaki rin ang magiging pagkakasala mo 'pag ginawa mo yun. Kasi nga, let that be between Jesus and his representative. Hindi naman bingi, hindi naman bulag ang ating Panginoon. Alam niya ang nagaganap. Pero, kagaya nga natin, ang mga pari ay nagkakamali din, no? Okay, wala tayong karapatang maghusga. Kasi, hindi naman yung mga yan banal. Nasa proseso rin sila ng evolution or perfection. At sa proseso ng paglalakad ng ating mga kapatid na pari tungo sa perfection, maraming tukso. Again, mas malaki ang tukso nila kasi yan ang gustong sirain talaga ng demonyo. No? Yung mga paring ipabagsakin talaga yun ang gusto nila. Ngayon, kapag ginatungan mo pa, pinost mo sa Facebook, ganyan-ganyan, ipinahiya mo pa, ipinamukha mo pa sa sambayanan o sa buong mundo na itong pari na to ganito, kaya karumaldumal lang ginagawa, abay di wala na rin po tayong pinag-iba sa demonyo. Kasi nga, para mo na rin siyang sinusugan. Yung demonyo na gustong wasakin ng isang pare, dinagdagan mo pa, di nagtagumpay ang demonyo sa pagwasak ng pare. So what do we do? Sister, mananahimik na lang ba? Talaga namang ang ginagawa ng paring ito ay hindi tama. What do we do? Pray, ipagdasal. Yun lang po ang pwede natin gawin. Ang simbahan kasi natin ngayon ay napakatindi ng pinagdaraanan, napakalaki ng problema. Now, if you would be reading, kasi ngayon open ang ano no? Open ang internet, and makikita mo mababasa mo. Tama ba to? Hindi. May fake news, may hindi naman talaga fake news sa totoo, no? Pero makita mo ang daming problema na ating simbahan. Ngayon, pag ang tiningnan natin ay iyon, yung malaking suliranin ng simbahan, ng mga kahinaan nito, ay aalis ka nga. Kaya nga po maraming mga nagra-rise na sumusulpot na mga born again, mga ganyan. And they are really succeeding in harvesting many Catholics. Na bakit? Kasi nga, dissatisfied maraming mga dissatisfaction sa ating pananampalataya. Pero alam nyo nga mga kapatid, kapag ang tiningnan mo ay yung weakness ng simbahan, umalis ka dito, no? Dahil hindi mo kinakaya, ay di para mo na rin talagang itinulak ang simbahan or ibinulid ang simbahan sa kapariwaraan. So, inaalis mo na ang sarili mo ng tungkulin para sa pagwasto. Kaya ako kasi, ang reason ko, I want to be a part of the church rectification of errors. Kung may mga mali, gusto ko maging bahagi. Kaysa sa lumabas ako at mula dun sa labas, batuhin ko ang batuhin ng simbahan, dahil di erehe na nga ang magiging estado ng aking buhay. No? Erehe kasi binira mo naman ng binira outside na nasa labas ka. Ikaw mismo ang nagtaksil o nagtakwil sa simbahan. Pag schematic sa money, you are still inside, no? Binibira mo to sa loob. Which ever, erehe ka man o schematics, no? Pareho yung nagkukos ng division. And my dear brothers and sisters, again, even in your family, may mga mali tayo. We're not perfect. We're treading the path towards perfection. Marami talagang pagkakamali. But the best way to address our mistakes
is to pray for it. Ipagdasal mo at maging bahagi ka ng pagwawasto. Kasi nga, alam mo ng mali, binira mo pa ng binira, paano mo kukorek yun? Nagtagumpay ka sa pag-expose ng kahinaan ng simbahan, but you did not succeed in correcting the error. Pinalala mo ang isang bagay. Pinaypayan mo ang you ventilate, no? Pinaypayan mo pang lalo ang apoy, kaya lalong lumaki. So you will be responsible for your action. Hindi mo yan matatakasan. Kung dati, hindi ka kasama doon sa nagkakasala, dahil ginawa mo nga ang pagtulisa sa simbahan, malaki na rin ang pagkakasala mo. Hindi na lang yung pari na tinutuligsa mo ang may kasalanan, pati ikaw meron ka na rin. No? So, maging maging kaisa tayo dapat ng Panginoon. Para itong mga kapatid natin ito na naliligaw ng landas ay bumalik at iligtas natin ang mga kaluluwa nila because their souls are also in danger because of what they have done or they have been doing. Let us not be a part of creating division. Siguro, ang best way for us, no, as a practice, para hindi tayo maging ganito, erehe at mga schematiko, no? Best way, halimbawa sa ating organisasyon bilang Divine Mercy, no? Meron tayong natag na apostolate or whatever organization of the Divine Mercy you are in. Definitely, maraming mga kontrobersya, mga pagtatalo, no, sa ating samahan. Ngayon, mag-practice tayo sa loob mismo ng samahan natin instead of attacking our own fellow devotees. No? Kung nagkakamali man ng coordinator nyo, huwag yan ang birahin. Huwag nyo ipangalandakan sa buong simbahan na itong si sister ganito ay ganyan. Just pray for that sister or brother. Erring brother or sister. Again, the best way is through prayers. Hayaan natin ang Divine Mercy ang magasik ng awa sa kanila. Kailangan nila ng awa ng Diyos. Hindi natin maibibigay sa kanila ang awa ng Diyos kung mismo tayo ang tutuligsa sa kanila.